Malapit nang maisakatuparan ang digital payment sa lahat ng government transactions sa bansa. Yan ang iginiit ni House Majority Leader Sandro Marcos kasunod ng pagpasa sa second reading ng E-Bayad Act. Si Faith Santiago para sa detalye. Sa layuning matugunan ng pang-araw-araw na suliranin ng mga pamilyang Pilipino hinggil sa delays, mahabang pila at cash-only na sistema na nagpapahirap sa mga basic na transaksyon, nilikha ang House Bill No. 8468 o kilala rin bilang E-Bayad Act. Kamakailan lang ay inaprubahan na sa ikalawang pagbasa sa Kamara ang panukala na humihikayat sa government offices na i-shift ang mga payment at collection sa kanilang digital channels. Giit ni House Majority Leader at Ilocos Norte 1st District Representative Sandro Marcos, hindi dapat nauubos ang oras ng mga mamamayan sa pagpila at pabalik-balik ng mga transaksyon. Kaya naman sa tulong ng E-Bayad Act ay mas mapapabilis at mapapaigting ang mga transaksyon sa gobyerno. Ibinahagi din ng mambabatas na parte ito ng Legislative Executive Development Advisory Council o LEDA Common Legislative Agenda, habang binibigyang prioridad ito sa pangunguna ni House Speaker Faustino Boji D. III. Sa pamamagitan ng panukala, aatasan ang mga saklaw na ahensya upang gumamit ng ligtas, mabisa at inklusibong digital disbursement para sa mga bayarin ng goods at services at ibang outlays ng gobyerno tulad ng cash assistance, salary, wages, allowances at honoraria ng mga empleyado sa mga national agencies, government corporations, LGUs, SUCs at LCUs, pati ang mga kaugnay na government offices abroad. Binibigyang otorisasyon din ang direktang pagpasa ng pondo sa account ng recipient sa pamamagitan ng automatic debit arrangements, interoperable electronic fund transfers o iba pang pasilidad ng government-serving payment service providers, bagay na magpapaikli ng proseso. Sa koleksyon naman, ire-require ang mga saklaw na ahensya na mag-offer ng digital collection para sa taxes, tolls, imposts at iba pang revenues, tulad ng non-income collections at receipts, habang nananatiling option ang cash payment. Kikilalanin din ang electronic official invoices at receipts bilang valid proof of payment, subject sa existing accounting, audit at tax rules. Upang mapanatili ang disiplinado at consistent na procurement sa gobyerno, isang steering committee na pangungunahan ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang itatatag upang magbigay gabay sa implementasyon, magsulong ng cost efficiency at transparency. Ang mahuhuling lalabag sa panukala at sa mga implementing rules at direktiba ng BSP ay maaaring magmulta ng mula 200,000 pesos hanggang 2 milyon pesos. Gayon din ang pagkakakulong ng 2 hanggang 10 taon o parehas. Sa pamamagitan ng E-Bayad Act, may sasakatuparan ang paggamit ng ligtas at mabisang digital payment systems sa mga pampinansyal na transaksyon ng gobyerno at merchants, alinsunod sa inisyatiba ng Administrasyong Marcos Jr. tungo sa mas pinadali na business, financial inclusion at technological innovation sa serbisyong pampubliko. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Faith Santiago, Congress News.